Pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa pagitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of... Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At kung hindi naman nagno-notify sa inyo ang ating video, madali lang po yan. Punta na kayo sa YouTube, search nyo po si Kuya Goods at lalabas na po. Lacson, tinawag na hipokrito at pabida-bida. Hindi natin patatagalin ito. Oo. Hindi natin alam kung talagang bakit ka tumatawag, bakit mo tinawag na hipokrito si Senador Marcoleta. Bakit? Dahil ba nakikita na yung baho mo? Kitang-kita naman talaga ng taong bayan eh. Bakit hindi nyo kayang imbestigahan si Balulong? Bakit? Yan ang tanong ng nakakararami at taong bayan. Nakakahiya kayo. Pasahod kayo ng taong bayan pero wala kayong magawa. 1 tao, 2 tao, 4 na tao, 5 tao. Yung mga congressman na nababanggit. Hindi naman lalagpas na 100 yan. Bakit hindi nyo may patawag? Kakapal lang. Ang lalakas nyo lang umuya ang pera ng bayan. Grabe ito mga ito. Talaga, simulan natin dito kay Kuya Jen. At tinawag daw na hipokrito at pabida-bida si Senador Lacson. Senador Lacson, tinawag Senador na Marcoleta. pabida. Uy, pabida na, pabibo pa raw at hipokrito. At obsessed, Senador Marcoleta, matapos Wow, niyang ha? questionin ang pagkaantala at pag-list ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Mar Gabriel, Mar, ano na sitwasyon ngayon dyan? Yes, Jen Nelson, tinawag na pabida, hipokrito at obsessed sa issue ng West Philippine Sea, restitution at sa Blue Ribbon Committee ni Senator Panfilo Lacson itong si Senador Rodante Marcoleta. Yan ang tugon niya sa privilege speech ni Marcoleta kagabi kung saan kinwestiyon niya ang pamumuno ni Lacson sa Blue Ribbon Committee dahil sa pagkaantala at paglilihit ng investigasyon sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Lacson, nagsimula raw si Marcoleta na magtanim ng galit sa kanya simula nang masupalpal niya ito sa issue ng impeachment ni VP Sara Duterte. Personal lang naging banat ni Lacson kay Marcoleta kasama na ang umano'y tila pag-aabogado nito sa mga Diskaya. Hindi yun ang issue. Ang issue, imbestigahan nyo yung amo nyo. Pinapalaki mo ang issue. Bakit? Meron kang gustong pagtakpan. Tapos sasabihin mo, kaya ka binanatan ni Senator Marcoleta, kasi gusto mong tuluyan yung impeachment. Unggoy. Nakakaawa kayo pagdating ng 2020. Hindi mo ba alam? Talagang wala namang bumoto sa'yo. Nagawan lang kayo ng paraan. Ngayon, pag nabalitaan na naman namin, nakasama ka sa maleta, mas lalo kang hindi iboboto. Tandaan nyo, may issue na kayo noon. Nagtago-tago kayo noon. Matagal kayo nagtago-tago. Diba? Galingan mo pa ng husto, gipitin mo pa si BP Sara, gipitin mo pa yung kaalyado ni BP Sara, malapit na ho ang 2028. Baka pagkatapos ng lahat-lahat sasabihin nyo sorry, napag-utusan lang kami, aray ko. Hindi mo pwede yun. Diba? Saka wag mong tatawaging hipokrito at pabida-bida si Senador Marcoleta. Unang-una, maganda yung ginawa niya sa Blue Ribbon. Inagaw mo lang. Diba? Inagaw nyo lang. Bakit? Meron kayo talagang gustong pagtakpan. Diba? Kung pagalingan, patalinuhan, hindi ka mananalo kay Senador Marcoleta. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Malayo ang kalidad. Malayo ang talino at galing ni Senador Marcoleta.
ikaw ay isang parang ano lang, ihahalin tulad ka sa isang bubuyog. Kapit ka ng kapit sa mabango. Gano'n naman talaga pag sa politika eh. Kailangan kumapit ka sa mabangong bulaklak para maging pabida-bida ka. Oo. Tsaka wag mong iano si Senator Marcoleta, ikaw ang pabida-bida. Pinasok mo yung pagka-Blue Ribbon Chair na hindi naman dapat sa'yo, pinanghimasukan nyo para meron kayong pagtakpan. Yun lang yun. Inugnay niya rin ito sa umano'y trabaho ng may bahay ni Marcoleta sa insurance company na konektado umano sa mag-asawang Biskaya. Inungkat niya rin ang umano'y hindi pagdideklara ni Marcoleta sa pangalan ng kanyang mga campaign contributor sa SOSE na isinumite sa COMELEC. Ipinakita rin ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta kaugnay sa Kalayaan Island Group na kapareho daw ng laman ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Sa interpelasyon naman ni Marcoleta, iginit nito na hindi sinagot ni Lacson punto por punto ang mga tanong sa kanyang privilege speech. Personal daw ang mga naging atake at binitawan ng senador at idinamay pa ang kanyang asawa. Sabi ni Marcoleta, kung sasagutin niya ang mga paratang ni Lacson, ay maliliis na naman ang usapan mula sa korupsyon ng flood control project. Tama. Marami raw ang naghihintay sa mga dapat managot at malaman ang katotohanan sa likod ng anomalya. Muli niya nga itinanong kay Lacson. Kung papatulan niya ni Senador Marcoleta, talagang sigurado lihis ang issue ng the big fish o yung flood control. Special treatment. May special treatment? Question mark. Ano kaya, bakit may special treatment itong si Pinky? Ano kaya yung special treatment na yan? Gusto rin natin malaman. Yan yung pahayag dito ni Senator Marcoleta. Ano ba to? Privilege speech o interpellation? Pasok. Unang-una, ako po yung nagtataka Ginoong Pangulo. Pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech. Yan. Wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa chamber natin. Kasi po, pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po pala siya ka-importante. Majority Leader, I think you should answer that particular Yes, Mr. President, statement. yung privilege speeches, alam mo, dalawang linggo na lang po naiiwan with due respect to Senator Marcoleta. Talagang tinutulak natin yung legislation. Una, yung privilege speeches, we put always, and it's been a practice in the past. Nabubulol na kayo. Pag tulong-tulungan yung Senator Marcoleta, mauubos ang boto nyo. Maniwala kami. Maniwala kayo. Sa mga religious group, kung saan man si Senator Marcoleta ay nakagrupo o nakasapi, tandaan nyo ho yung mga pagmumuka ng mga bumabatikos at bumibira kay si Senator Marcoleta. Huwag nyo silang bibigyan ng boto, kahit isa. Huwag nyo bibigyan ng pagkakataon manalo yung mga nagkakampi-kampihan at bumastos sa pangalan ng Senador Marcoleta. Tandaan nyo, uulit-ulitin pa rin nila pag magsasama-sama na naman sila. Kaya huwag kayong boboto ng mga dorobo. Doon tayo sa partido ni BP Sara, ni Senador Marcoleta, at kung kanino-kanino pa. In the tail end of the discussions, because the privilege speeches can take up a lot of time. Yung nangyari po kasi kahapon, just a speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So it is obvious that Senator Lacson would like to respond. So usually when it is personal and collective privilege, especially when they're trying to defend themselves, kasi gusto mong i-defend sana ang sarili mo, binibigyan po natin ng pagkakataon. Ang senador na tumayo at any given point in time. Kaya kung sinabi din po sa akin ni Senator Marcoleta kahapon na ito po ay personal and collective dahil galit ako kay Senator Lacson, ginawa ko agad-agad. Pero hindi po niya kwento sa akin ano yung purpose ng kanyang speech. Kaya nung ninapitan niya po ako first speech, binabigyan po natin, Senator
Tulfo muna, pagkatapos si Senator Tulfo, Senator Marcoleta naman po. Pero yung laman po ng speech ni Senator Marcoleta ay binabanatan isang membro ng Senado. Wala naman binabanatag. Ito naman, oh. Masyado ka naman ma-issue. Totoo lang tayo. Sa totoo lang. Kasi halataan naman eh. Kung ikaw ay kakampi sa mga durobo, nasa iyo na yan. Baka mawalan ka pa ng boto. Diba? Hindi niya binabanatan. Kahit ikaw alam mo sa sarili mo na dapat ilabas nyo, imbestigahan nyo kung sino yung the big fish. Bakit wala kayong initiate diyan? Ang lumalaban lang sa mga durobo, yan, Senador Marcoleta, Senador Robin Padilla, Bato, pero kayo parang ayaw nyo pag-usapan dyan na dapat kayo ang inaasahan ng taong bayan. That member of the Senate will stand and defend themselves. We have to give them priority. It goes for any member of the Senate, Mr. President. We will give that privilege to any member of the Senate. Thank you. All right, thank you, Sir. Naliwanagan na tayo Alam na natin kung sino-sino yung mga nagkakampihan dyan. Hindi tayo titigil dito sa bakbakan ng Senador Marcoleta at PB. Ugatan at nagkahamunan pa sina Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Sabi pa ni Lacson, gusto ni Marcoleta na siya ang laging bida. Narito ang aking report. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman ng BRC. Taka lang. Boss, amo, manager. Sino ba talaga mas magaling sa inyo? Sino ba talaga ang gumagawa ng maayos na trabaho? Sino ba talaga ang gustong mag-imbestiga at tunay na investigasyon? Tapos mag-privilege speech ka dyan para ka magpapaawa sa taong bayan? Ariko, basta talaga mga iyakin. Basta talaga hindi nakakatulong at merong pinagtatakpan, ganyan ang mga banat. O sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech. Wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Tama. Siya pala ay masyadong special dito sa chamber natin. Ganun po pala siya ka-importante. Senate President Pro Tempore Ping Lacson versus Senator Rodante Marcoleta. Ito ang puksaan sa plenaryo ng Senado kanina. Ang ugat ng sagutan ng bakbakan ni Lacson si Marcoleta sa kanyang privilege speech. Hindi na raw kasi makapagtimpi si Lacson sa mga unang pag-atake ni Marcoleta sa kanya. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Dapat I lang. refuse. Wala ka kasing ginagawang maganda. Dapat lang. Hindi ka inaatake. Ini-question lang bakit hindi mo imbestigahan yung mga the big fish. To apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. Kaya si Lacson, inisa-isa ang hinaing laban sa senador. Nag-umpisa nga raw ito sa pag-question niya sa hilaw na interpretasyon at hiling ni Marcoleta na motion to dismiss sa impeachment case ni VP Sara Duterte noong nakaraang taon. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Buwelta ni Marcoleta, parang pinipersonal siya ng senador. Hindi ko po alam, Sir President, Your Honor, kung paano ko, saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking dineliver na privilege speech kahapon. Tama. Kaya kung sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Sagot ni Lacson, Negative po. Sigurado hindi po yon. Bakit Kayo po? po naglilist. Sino pa po nagsimula nito? Nung una Bakit po, Ikaw ang naglilihis ng usapin sa flood control. Nililihis mo ang usapin. Bakit hindi nyo magawa? Ano ba ang dahilan? Dahil ba, nadodoble ba ang laman ng basura? Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Oo. Ano nangyari? Bakit? Ayaw nyo. Bakit pinipigilan nyo? Gawin nyo minsan. O kaya, paupuin mo si Senador Marcoleta, siya yung maging Blue Ribbon Chair,
Maiimbestigahan niya si Balulong, promise. Privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po Mukha kayo mo. dito. Ako po'y talaga lumalaban sa korupsyon. Lumalaban sa korupsyon? Bakit hindi mo ipatawag? One time lang, ipatawag mo. At ilabas mo si Balulong dyan kasi hanggang ngayon si Balulong hindi lumalabas. Walang appearance sa media. Walang appearance sa Congress. Walang appearance sa Senate. Patawag mo naman, please. Kaya ka nakikita na pinagtatakpan mo, hindi mo magawa. Ikaw ang chairman. Itinanggi naman ng komite na may special treatment sa privilege speech ni Lacson. Nako, wag na. Isa pa yan. Alam mo naman, kampi-kampihan yan eh. So, mapunta tayo dito sa usapin ng 18 Marines. Lumabas na ho ang isang abogado at nagsalita na hindi ako bayaran. Oo, pasok natin ito. Issued to me to October 12. However, may previous commitment ako, so I requested for an earlier setting. No, I just came here to clarify some matters that they want me to clarify. And just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas over a decade, no? And as I've said, as I've explained, the pinagsamang sinumpang salaysay is no ordinary affidavit, ano? Okay? Actually, marami kasi siyang mga affiance, no? So I had to perform my notarial duties in accordance with the rules on notarial practice, and I told the NBI that everything was documented. All the competent evidence of identity were verified, no? And they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? And we should not shirk on our duties to explain or to authenticate our act whenever we are asked by public authorities. That's what I did today, and thank you. Sir, umarap ba yung 18 ex-Marines nung nag-notarize kayo ng affidavit nila? Yes po, they subscribed the pinagsamang sinumpang salaysay on my front, no? And I verified all their identities and I administered the oath as expected of me as a notary public. Sir, the director said it's very unusual to have one affidavit for all 18 affiants. Sir, kayo po ba? As I've said, it is not different from all the affidavits that we do notarial acts for, no? It is a mere affidavit, only that there are so many affiants. The only problem with us is to how to squeeze it in the notarial register because there are 18 of them. Plus one, the witness, si Bishop. So yun lang naman ang kaibahan doon. Our duty is just ordinary, administer the oath. They affirm it, and we are bound to administer the oath because they confirm that it is their voluntary statement and allegations contained in the affidavit. So ganun lang, hindi po unusual yon. Meron namang mga affidavit na joint marami. Ito lang kasi 18, no? Nasabi nga rin po ni Ombudsman Rimulya na magkakasama sila palagi, alam nila lahat ng nangyayari. Ganito po yan. Tanggol kagad si si Ombudsman, no? Dapat para ka sa taong bayan, hindi ka para sa mga magnanakaw. Ombudsman. Akaawa na yung mga Pilipino. Kung ano-ano pinagtatanggol nyo. Sino-sino ang pinagtatakpan nyo. Republic po, wala pong alam yan kung ano po yung nilalaman ng statement na yan or yung salaysay na yan. Ang trabaho po namin, alamin namin kung yun ay pinirmahan ng kusa, walang pangako, walang gantimpala, walang pera, hindi sila pinwersa. At kapag yan ay kinumpirma nila sa amin, i-administer namin yung oath nila. Yun po ang trabaho namin. Bali, hindi niyo po nabasa sa yung affidavit prior? We browse over it. Yeah, I browse over it. But I have nothing to do with the contents of the sinumpang salaysay. Hindi po namin trabaho yun. Basta sinasabi po nila, kusa po namin binigay ito at nakaharap kami sa iyo, ito po yung competent evidence of identity namin, kami po pumirma niyan, notaryohan po namin. Yun lang po. Attorney, ano po yung nakikita niyo lumalabas sa news na kinokontest ninyo? Ano yung hindi totoo? Wala po, hindi na po kasi ako tumitingin dyan kasi hindi ko na po alam kung anong totoo no? So ako, dinocument ko kung ano po yung notarial act na ginawa ko at dinocument din po nila. They are also anticipating any public scrutiny in the future. And I did it myself.
Dinocument ko po siya. I know that is going to be a public concern, that I may be subject to public scrutiny. So I also documented it and I'm ready to submit it before the office of the NBI. Thank you. Thank you. May sinabit ka na document ngayon dito sa Bureau? Ano po? May mga sinabit ka na documents? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ito po yung pagpapatunay na ako po hindi hausyaw na abogado. Ako po may opisinang notarial office po. Yun nga po. Kaya in-urge ko rin po yung public na sana po sa mga ganitong act, no, pumunta po kayo sa valid na sa mga lehitimong notary public, Marami po kasi mga nakikita diyan na nagkalat po sa mga kalye. Ito po ay solemn duty po namin as notary public, We are officers of the court, so we have to protect the Yan, kita nyo na. Oh. Ngayon, binabatikos itong si attorney, kung totoo ba daw siyang notary public, anak ng tipaklong. Mag-notaryo ba yan kung hindi yan tunay na abogado? Diba? Eto, dito na tayo. Ito yung mga mababagsik. Ito yung mga hinahangaan. Dito tayo sa Women Empowerment speech na ni BBM sa UN. Umabot ng uhog. Sa totoo lang, sino ba ang tinitirang babae? Oo. Diba? Doon tayo pumunta. Kasi yung lahat ng binigkas doon sa speech, napakaganda. Siyempre, delivered like, Marcos, no? Pero pag tiningnan mo, yung finact-check mo, sinong inaapi? Sino ang hindi kinukonsulta? Sino ang... babae ho yun, yung vice-presidente niya. So, sa totoo lang, Ito mainit ngayon na usapan yung pagpunta ni Bongbong Marcos sa UN. Siyempre, sa konteksto na ay crisis ngayon, di ba? Dahil sa oil price hike, dahil sa mga OFWs na nasa stranded, na sabi may repatriation, pero nakita kong isang nagsabi doon sa Facebook niya na wala naman daw silang repatriation, sarili nilang pera ginamit nila pa uwi. Ano po naman ang reaction niyo doon sa visit at sa speech ni BBM sa UN Commission on Women? alam mo, Attorney Guanzon, sa totoo lang, unang-una, pag mayroong krisis, ang leader kailangan nasa bahay. Tama. Kailangan inaasikaso ang mga problema dito. Pangalawa, alam mo, ikaw, expert ka sa women's advocacy, sa women's rights. Ako'y nababahala na isang tao na hindi kilala sa advokasya ng kababaihan ay siyang nag-deliver ng isang speech before the UN group, At dito makikita natin siya na nagsasalita tungkol sa role ng kababaihan, ang kahalagahan ng kababaihan at ang bumubuklod sa kababaihan pagdating sa development. Yes, tsaka Pero, 30 years ago pato binuo yung mga sa Beijing conference. Oo, at dito, 51 years ago, no 1972, tinayo yung UN Women's Day, yung International Women's Day, March 8. Hindi ko alam kung napolitika ang UN system at napasok siya. Pangalawa, na napakahalaga sa akin, Ms. Binag, yung sandali lang, meron tayong krisis, hindi mo nga nakukuha yung mga Pilipino, samantalang ang Singapore at Spain nakapagpadala na ng eroplano. Siya naka-private jet? Oo, di ba? So kung susumahin mo yung expense, sa totoo lang, pwede ka magpadala ng eroplano diyan sa bansa, sa Middle East, para mo malipon yung mga Pilipino para out of harm's way. Pero nakita natin, di ba yung isang empleyado sinabi, sige, isumbong nyo kahit sinong sumbungan nyo, wala kaming pera. Walang pinapadala yung Maynila. Oo, yun. Sa totoo lang rin yun, Nagsasabi yung government employee na yun, at ang balita ko sa Senado, sinabi ni Secretary Kakdak, naalis na. Tinanggal pa ang nagsabi na totoo. So, makikita natin, napakahirap yung adjustment ng gobyerno. At saka bago siya lumipad, Kati, nagkaroon sila ng party.
Oo nga. Pero yung party yun, hindi naman daw gastos ng Malaki Pilipinas, no? Ng Kahit gobyerno. na, biro mo parang yan yung, kumbaga, nasusunog na ang Roma. Oo. Nagpa-party ka. Si Nero, nagpa-party pa. Di ba? So, Sa- sa totoo lang, sinong gumastos at kung hindi ang gobyerno ang gumastos, bakit naman kayo nagkaroon ng party? Sa loob ng Malacanang. Oo. At ang mali doon, sa akin naman, is insensitive. Oo. Sa totoo lang, napaka-insensitive na ang dami nating OFW sa iba't ibang parte ng mundo na ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas ay nag-aalala. Yeah. And you know, for you to do that, it's so insensitive. Alam mo, hindi ko i-blame yung mga umaten ng party because, you know, most of them naman, hindi naman political. But apparently, yung ating presidente, iba ata ang priority niya. Iba ang gusto niyang gawin. Alam mo yun. So, yun. Dapat, yung minsan tatanungin mo, ano ba yung mas importante? Yung kapakanan ng nakararami na katulad ng mga OFW na nakikinabang ang ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya? O yung mga, hindi ko naman minamaliit yung event dyan sa UN and everything. But right now, we're in crisis. Even though sinasabi na wala pa naman dito sa atin ang gera, pero hintayin pa ba natin dumating ang gera bago tayo maghanda? Oo, tama yun, no? Kasi kita mo naman ang pila sa mga gasolinahan. Tama. Hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, pumipila na sila, hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, may nag-advance na. Exactly. So, That's sa yung gusto totoo kong lang, tanungin yun eh. Di ba? Ano nangyari? DOE, bakit? Sabi nila may 55 daw show cause order. Ano yung mag-show cause order ngayong araw na ito na ang presyo ay pataas na. Samantalang yung small players daw ang nauna nung Biyernes. So ako, nanghihinayang ako dun sa effort na whole of government, no? At siyempre, pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, wala pang price freeze ngayon sa basic commodities, di ba? So lahat ito, nai-involve ang Pilipinas at kung hindi mo priority yung 60-day supply na lamang ng gasolina natin, may problema tayo, malaking problema. At Prof. Malu, kung walang organized government effort, ang Tama. next problem will be panic buying. That's right, that's right. Because that's what happened in Dubai, di ba? Oo. Kasi tayo, hindi nga tayo abutin dito ng missiles, pero sa fuel crisis lang alam naman ng lahat na tataas lahat ng bilihin. At tataas, at pagtaas niya tataas ang forex. Pag tumaas ang forex, impact ka agad yan sa Yari. yung sinasabi mong deficit. Impact na rin dun sa utang natin, no? Nasa 17 trillion na. So, nababahala ako dahil yung may kaya nila. Oo. Pero yung wala, yung gahol sa buhay ay sa totoo lang. Talagang kung malalim ang iyong bulsa at may madudukot, sige. Pero kung wala, mag-aabang ka. Tsaka I think dapat bantayan ng DTI ngayon yung price increase sa Yes, mga yes. commodities natin kasi dapat tulungan pa nila yung ating kapwa Pilipino na mapagaan ang kabuhayan nila. Lalo na pag nagkaroon talaga ng panic buy. Babalikan ko yung sinabi mo, Kombing, kasi di ba may joke ka na nilabas na baka tamaan tayo ng missile. It's a joke. But apparently, kahit sabi mo hindi pupunta dito, hindi aabot. Ang effects. But, remember, yung allies nila ay malapit sa atin. Correct. So, huwag na nating hanuhamunin, di ba? At saka may EDCA sites tayo. No? Exactly. Sa totoo 17. lang. EDSA sa Skype. Oo, at 17. pag tiningnan mo yung West Seaboard natin, yun na yung forward defense ng Estados Unidos sa region natin. Yung gera na nagsimula sa Middle East, ngayon nasa Indian Ocean na. Aray. So papalapit sa atin. Merong vapor ng Sri Lanka ang naputukan, merong mga nasaktan. Sri Lanka, malapit na yan sa ASEAN. So palapit at hindi natin nakikita ang sigalot ay titigil. At ang oil reserves, Yan ang mahirap. Diba? Meron na ho yung mga refinery, meron na rin mga offshore kung saan minimina ang pinatatamaan na rin nila. Nakakaawa dahil pagka ganyan ang ginagawa nila, lahat apektado. Sino magdi-deliver ng langis sa Pilipinas? Diba? Okay lang kung meron tayong sariling minahan. Meron naman. Kaso, yung sariling minahan natin, dinadala yung mga namimina sa ibang bansa para i-refine. Wala tayong sariling refinery, na which is kaya naman ng gobyerno, pero hindi natin alam bakit ibang bagay ang
pinagtuunan, ang pagnanakaw. Pagnanakaw ang pinagtuunan. Yun lang ang napakahirap sa isang gobyerno na hindi mahal ng namumuno. Ang gusto lang nila magnakaw na magnakaw, ubusin ang kaba ng pera, magsabwatan. At magagawa dyan. Yan talaga ang kanilang mga advokasya at gustong gawin. Diba? Nangako sa taong bayan na ganito, ganire. Pag nanalo ako, ayun, lahat kasinungalingan, parang si Bangag. Lahat kasinungalingan ang pinagsasabi ngayon sa minsan gagalit pa sila. Kumukuha pa sila ng under na tagapagsalita na isipin nyo kaya kung umabot ka sa video natin ito huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung notification bell. At paalala ko sa inyo kung hindi nagno-notify ang ating video, madali lang po yan. Hanapin mo ang pangalan Kuya Goods sa YouTube at lalabas na po ang ating video. So, parang silipon na rin ako Parang nahawa na ako Ngayon ganito. Kailangan natin magdagdag ng mga time slot natin para mabigyan ko ng mga video yung nasa ibang bansa. Kaya hanggang sa muli, bye-bye!